tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Mabuti na lamang at hindi pa ako nire-require ng Tinto na magsuot ng uniforme. Pwede ko pong isuot ang kahit anong gusto kong isuot. At sa kasuotan ko ngayon, ewan ko lang kung hindi siya matutokso sa akin. Ilalapit ko ang katawan ko sa kanya habang kitang-kita ang mga legs ko. Oh, Glenda, may kailangan ka? Ang totoo niyan naparito ako dahil mayroon kang dapat malaman. Ano yan, Glenda? Si Betty, oras ng trabaho ay abala sa pagkikipagtawagan. Palagay ko, boyfriend niya. Aha? Oo din to. Kaya nasasayang lang pinapasahod mo kay Betty. Kasi bukod sa tamad, ay malandi pa. Kaya, mas mabuti kung tanggalin mo na siya. Glenda, nakita kitang pumasok sa office ni Sir Dindo kanina. Anong ginawa mo doon? Wala. Busy ka kasi sa cellphone mo. Kaya sa kanya ko na lamang tinanong yung dapat sanang itatanong ko sa'yo. Betty, tingnan mo ang babaeng yun, oh. Natutulog. Oras ng trabaho, natutulog. Ha? Teka nga, gugulatin ko. Uy, saan ka pupunta? Gugulatin ko nga. Tingnan natin kung hindi mahuhulog ang puso sa nerbiyos. Huwag mo namang gawin yan. Anong hindi? Tingnan mo nga, oh. Natutulog. Nasasayang ang binabayad ng kumpanya sa kanya. Gisingin mo lang. Huwag mong gulatin. Oh, Shirley. Naku, caught in the act. Shirley, Sir? kung ang gagawin mo lamang na bedroom ang opisina ko ito, mas mabuti pang umuwi ka na. Hay, naku, sir. Hindi lang pagtulog ang ginagawa ng babaeng ito dito. Palagi pang late kung dumating. Halika, sumunod ka sa akin sa opisina at mag-uusap tayong dalawa doon. Sasabihin mo, ha? At tatanungin mo pa talaga, ano ba yung ginawa mo? Natutulog ka sa oras ng trabaho? Inantok nga ako Anong magagawa ko? Bigla na lamang pumikit ang mga mata ko Nakakaramdam ka pala ng antok Bakit hindi ka nalang pumasok dito sa office ko? Nakakaya ka doon. Bakit? Papayag ka bang matutulog ako dito? Kaysa naman sa nakikita ka ng lahat ng empleyado at empleyada na natutulog. At least, ako lang yung makakakita sa'yo na natutulog ka. Oh, itong cellphone. Kakausapin ka ng mama. Isinumbong mo ako kay mama? Nagpasalamat ka at kay mama lamang kita nagsumbong. Dahil kung kay papa, baka, ay nako, ito, kausapin mo na si mama. Alam mo, nasisiguro ko na pinapagalitan na ni Sir Dindo ang babaeng yun. At natutuwa ka naman
dahil may isang taong napapagalitan. Abay, tingnan mo nga siya. Habang tayo abalang nagtatrabaho, siya naman ay natutulog. Mabuti nga sa kanya. Sana'y matanggan na siya sa trabaho. Huwag ka naman ganyan. Ikaw nga, naaawa sa'yo si Sir Dindo, kaya ka binigyan ng trabaho. Abay, maswerte ang opisinang ito dahil nagtatrabaho ko dito. Kung tutuusin nga, ay marami akong tatalunin dito eh. Diploma lang naman ang pinagmamalaki ng marami sa opisinang ito, lalo na yung Shirley na yun. Ewan ko ba kung paano napasok dito ang Shirley na yun, hindi naman graduate ng kolehiyo. Ibig lamang sabihin niyan, ganun kabait si Sir Dindo. Kasi hindi niya masyadong binibigyan pansin kung may natapos o hindi ang isang tao. Hanggat nakikita niyang determinado ang tao na magtrabaho at masipag, binibigyan niya ng oportunidad. Tulad mo, hindi ba't high school graduate ka rin lang? Pero ito ka, nagtatrabaho dito. Kasi nga, mas nangigibabaw ang awa ni Sir Dindo sa kanyang kapwa-tao. Naninermon ka pa. Hindi ko naman kailangan ng sermon mo. Dahil pinag-uusapan dito ay si Malandi. Hoy, huwag ka nang magsalita ng ganyan. Ano ka ba? Totoo namang Malandi si Shirley ah. Alam mo ba, naggaling sa kwarto ni Dindo ang babaeng yun? Galing si Shirley sa office ni Sir Dindo kanina? Oo, Betty. Anong ginawa niya doon? Ano, Glenda? Bakit naman ganyan ang mukhang isasalubong mo sa akin? Teka. Ito pala yun. Flowers for you. Ikaw ha, namimihasa ka na. Hindi lamang si Glenda ang nilalandi mo. Ano na naman ba yan? Porque hindi ako umiimik. Ikaw naman, nakikipaglandian pa sa iba. Ano? Teka nga muna. Teka. Hindi mo pa ba ako patutuloyin? Pagod ako eh. Sobrang traffic. Sige, masok ka. Ay, naku, nakakapagod sa trabaho sa opisina. Pagod pa ako sa pag-drive. Matraffic pa. Kanino ka naman napagod? Kay Glenda o kay Shirley? Sita, ano ba naman yung tanong yan? Pag-uusapan ba naman natin yan si Glenda? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na sinakyan ko lang yung pag-flirt ni Glenda sa akin para pagsilosin ka? Dami mo namang dahilan. Si Shirley, ano naman ang maidadahilan mo? Si Shirley, alam mo, kung si Glenda, aminado ako dahil gusto nga kitang pagsilosan, pero si Shirley, hindi totoo yan. Hindi totoo daw. Samantalang galing sa office mo si Shirley. At huwag kang magkakaila. Dahil si Glenda mismo ang nagsabi sa akin na galing si Shirley sa loob ng opisina mo. Dahil nga pinapasok ko siya doon dahil nadatnang ko siyang natutulog. Oras ng trabaho. Tsaka, bakit ako itong sinasabihan mo samantalang ikaw itong nakikipag-telebabad yata sa oras ng trabaho eh. Shirley, ayoko nang maulit ito ha. Hindi ka nagpapakita ng magandang halimbawa sa kumpanya natin. Sorry mama. Talagang inantok lang ako eh.
Dahil madaling araw na ako nakatulog kagabi. Anak, kaya ka nga pinagtatrabaho ng papa mo dyan para makalimot ka. Kaya ako pumayag na magtrabaho ka para madali mong makalimutan ang lalaking yun. Sorry na, Mama. Lalo na ngayon, baka magawi ang papa mo doon para sa monthly monitoring niya. Baka madatnan ka. Hindi kita maipagtatanggol. Kilala mo naman ang papa mo pagdating sa kumpanya. Opo, Mama. Oh, hindi ba? Oras ng trabaho eh. May kausap ka. Busy ka. Sino bang kausap mo? Wala naman akong ibang kausap kanina, kundi ikaw lang. Ha? O hindi ba? Ikaw ang kausap ko kanina sa cellphone ko. Sinabi ko sa iyo na mamaya na tayo mag-usap, kako. Pero hindi ka pumayag eh. Tapos ngayon, sisitahin mo ako. Aha? Ano bang oras ang sinasabi mong nagtetelebabad ako, ha? 2:00. Yun na nga yun. Ikaw ang kausap ko, no? Teka nga muna. Sino bang nagsabi sa inyo yan? Si Shirley? Hindi si Shirley, kundi si Glenda. Si Glenda? Oo, si Glenda nga. Panay yata si Glenda ang nagpaparating ng mga balita. Ayaw mo ba nun? May CCTV with audio sa loob ng opisina? Tatawa-tawa ka pa dyan. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko sa'yo. Iniiwas mo ang usapan. Hindi teka, ano ba yung tanong na yun, ha? O hindi ba? Kung hindi mo nililigawan si Glenda, si Shirley naman ang nililigawan mo ngayon. Ano? Ang babae ito. Sa lahat ng impyada na pwedeng po pagsilusunin, maliban pala kay Glenda, si Shirley pa. O bakit? Kung tutuusin nga mas maganda si Shirley kay Glenda eh. Kaya, katakataka ba? Kung liligawan mo siya? Hindi ko pwedeng ligawan si Shirley dahil kapatid ko siya. Kapatid mo si Shirley? Oo, bunso namin kapatid Shirley. Kaya hindi ko siya pwedeng ligawan. Talagang ikaw, oo. Selosa ka pala. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita. Nandito pa kaya ang Shirley na yun? Malamang, last day na niya kahapon, no? Siya naman kasi, ang landi at tamad pa. Isipin mo, natulog sa oras ng trabaho, hindi na nahiya. Binabayaran siya para magtrabaho, pero anong ginawa? Natutulog lang. Alam mo, walang pupuntahan ang ganong klaseng tao, ang tamad-tamad. Hoy, pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo pa nga siya kilala eh. Paano ko naman yun makikilala? Hindi nagsasalita. Hindi nga siya nakikihalubilo sa atin eh. Hindi porke hindi nakikihalubilo, malandi na. Talaga namang malandi siya. Hindi ba't kahapon eh. Galing siya sa office ni Dindo. Alam mo, kung ako sa'yo, itiko mo na lang yung bibig mo dahil hindi mo kilala ang taong pinipintasan mo.
ba akong pumunta dyan sa kinaroroonan mo? Di pwede, ano? Bakit? Magseselos ka na naman kay Glenda? Tino, alam ko naman na mahal mo ako, kaya hindi na ako dapat magselos. Bakit mo ayaw kong palapitin dyan sa'yo? Siguro nagseselos ka pa rin Che, sa kapatid ko, no? ayokong pumunta ka dito sa kinaroroonan ko dahil baka mahalata nila tayo. Betty, sister, nakita mo ba? Sige, mamaya na tayo mag-usap. Nandito na si Glenda. Sister, nakita mo na ba siya? Oo. Nandun na siya sa office niya. Bakit mo siya hinahanap? Ganun ba? Teka lang, at pupuntahan ko siya. Bakit mo siya pupuntahan? May ginagawa ko. Hindi mo pa natatapos, oh. Sandali lang naman ako dun eh. Ipagtitimpla ko siya ng kape. Nako, huwag ka nang umasa. Naliligawan ka ni Sir Dindo. Dahil may nobya na yun. May nobya na si Tindo? Sino? Sa gwapo niyang yun, wala pa siyang nobya. Mayroon na. Hanggat hindi ko nakikita ang nobya niya, magbapakasakali akong mapunta sa akin ang atensyon niya. Ay, ewan ko sa'yo, Glenda. Gusto mo lang yatang sakta ng sarili mo eh. Sinabi ko na sa'yo, may nobya na. Hindi ka pa naniniwala. Teka nga muna. Alam mo, napapansin ko, parang dinidiscourage mo ako pagdating kay Tindo. Kaya kasi, may nobya na siya, kaya wala ka ng habol sa kanya. May crush ka rin yata kay Dindo eh. Ayaw mo lang ipahalata. Ha? Oh, nagri-ring ang cellphone ko. Si Sir Dindo pala. Sir! Ano po yon? Oho. Sige. Dadalhin ko po dyan. Nandito ka pa pala? Akala ko, tinanggal ka na ni Dindo. Ha? Hindi eh. Ang lakas mo rin kay Dindo, no? Nahuli kang natutulog, pero hindi ka niya tinanggal. Si Ate Betty pala, saan siya nagpunta? Magpapatulong sana ako sa kanya eh. Isa rin yon. Alam mo, huwag kang masyadong maglalapit kay Betty. Ha? Bakit naman? Hindi maganda ang ugali nun. Kaya kung ako sa'yo, iwasan mo ang babaeng yon at huwag mong kausapin. Ang sarap naman ng pagkain ng babaeng ito. Samantalang ako, walang ganang kumain. Oh, kanina mo pa tinitignan yung pagkain sa harap mo. Di ka pa rin kumakain. May problema ba? Kunwari ka pa. Alam ko, may tinatago ka sa akin. Hindi kaya totoo ang kutob ko na may gusto ang babaeng ito kay Dindo. Teka nga, at huhulihin ko ang babaeng ito. Hindi na kasi tayo nilapitan ni Dindo. Hindi ba dati-rati kumakain siyang kasalo natin? Oo, busy lang siya siguro, kaya... Hindi kaya totoo ang sinabi mo sa akin noon na may nobyo na siya? Oo, totoo yun. Paano mo alam? At sino siya? Kilala mo ba? Nag-iisa ka lang.
Ipagtatapat kaya ni Betty kay Glenda ang relasyon nila ni Dindo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating tulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang naalaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan